Hi guys, so welcome back here at DC Engineering Tutorial. So ngayon, refresh natin itong thrust deflection. Again, this is part of our pre-refresher course in thrust and frame deflection. Okay. So before mag-solve tayo ng problem, so kita ko muna yung mga formulas na need natin i-memorize dito sa thrust deflection. Okay, I think isang method lang naman to, yung virtual work method, pero may dalawang case to, Yung first case is yung due to loading only. Kumbaga due to load, alam naman natin pag thrust, isa lang yung load, axial load. So yung axial load, it could be in tension or it could be in compression. So yung tatandaan lang natin dito is may sign convention to. So meaning pag tension, positive, pag compression, negative. And then madaling tandaan yung formula kasi parang Bisaya word lang, sulay na. Okay? So, yung S, yun yung the member forces due to the actual loading. Yung U, yun yung member forces due to unit load, So, maglalagay kasi dito ng 1 unit load doon sa point kung saan required yung deflection. Kaya, virtual work or unit load method yung gawin natin dito. And then, the L is the length of the member. Yung A is the cross-sectional area ng member. And then, yung E is the elastic modulus of the material used dito sa truss. Okay? Kung titignan mo yung formula niya, di ba pwede mong i-rewrite yan as ganito. Meron kang U, then SLEA. Di ba mukhang may, familiar kayo dito, sa strength of materials pa? Di ba? Kasi pagpapalitan natin yung S, which is the member forces due to actual load, kung gawin natin P yan. Yung ito ba? Gawin natin P yan. Di ba ganito yung itsura niya? Di ba ito yung axial deformation? Tandaan nyo? Di ba yan? So, kung due to loading, example, may thrust ka, niload mo. So, mag-yield yan, So, yung axial deformation niya, dun sa strength of materials pa na topic, yung axial deformation, di ba ano yun? PL over AA. Di ba? Ngayon, kung kunin mo pala yung deflection, magdadagdag ka lang ng U, yung member forces due to unit load. Yun lang pa yung gagawin mo. And then make sure to sum up. Again, dali itong tandaan, kasi for lovers are everywhere lang man to. Tama, sabi nila. So, para yan sa mga single dyan, Single tsaka bitter masyado. So, anyway, then yung pangalawang case is due to temperature change. So, like, pag nagbabago yung temperature niya, so, may change in temperature. So, meron ding deflection due to that. So, madali din tandaan, parang katulad lang din ng due to loading, kung dito may axial load, dadagdag ka lang ng unit load, member forces due to unit load. Ganun din sa due to temperature, Kumbaga, meron ka ding thermal deformation, dadagdagan mo lang ng member forces due to unit load. Okay? So, ito lang, And then, tanda natin, di ba, ito yung sa thermal deformation, where we have this delta T, which is the change in temperature. So, kumbaga, meron kang T actual, the actual temperature minus the standard temperature, o yung initial, or kumbaga, final to minus the initial temperature. Alpha, yun naman yung coefficient of thermal expansion, which is constant for steel, 11.6 times 10 to the negative 6 micrometer per meter degree Celsius. So, since maka-cancel out yung, or parang 11.6 micrometer per meter degree Celsius, or yung micro, yun yung 11 times 10 to the negative 6. May meter per meter pa yan. So, anyway, makancel out man din. So, kaya, ginawa ko, per degree Celsius na parang madaling tanda. Okay? So, take note, degree Celsius to, per degree Celsius to. So, kumbaga, dimensionless to. So, yung matitira, yung unit na lang nung L. So, kung ano yung unit nung length mo, yun din yung magiging unit nung deformation. Kasi yung U, wag mong, as much as possible, wag mong lagyan ng unit yan. Yun yung sinasabi ko pa doon sa unit load or virtual work method doon sa beam deflection series natin, na pag meron kang unit load, as much as possible, wag mong lagyan ng dimensions. Huwag mong lagyan ng unit para hindi mo siya matempt na i-convert. Okay? So, ganun lang, So, we have this thermal deformation. Dagdagan mo lang ng member forces due to unit load. Klaro ba?
Okay? So, madali din tanda, no? Kasi sabi nila, they are liars lang. Pastilan. Okay, so yung isosolve natin na problem, yung lumabas noong silly March 2026. Pero under to sa, sa MSTHC, nilagay. So, kumbaga, meron tayo ditong triangular pin connected truss carries a load of 448 Newton as shown. So, since 3-member lang siya, so, diretso na sila tayo sa calculator nila. So, each member has the same modulus of elasticity and cross-sectional area. So, yung elasticity nila is 200 times 10 to the negative 200 times 10 to the power of 6 kilopascal. And then yung area is 2,580.6 square millimeter. So, ano daw yung vertical deflection at point P? Ano daw yung deflection dito sa point P? So, since tatlong member lang to, so, lahat na lang sa calculator na lang. So, first, kukunin natin yung angle dito. So, kukunin natin yung angles. Sabihin natin, angle A. So, para makuha natin yan, diretso na tayo sa calculator niyan. So, sabihin natin, tangent inverse nung 3 divide 4.6, no? Diba ganun yun? Then, store na lang natin to sa calculator. Say, okay, may angle ka na. Then, para makuha mo yung angle, yung force dito, diba? So, alam natin yung shortcut. Kung yung shortcut is summation of forces with respect to vertical forces. So, yung mangyayari, kung may angle ka dito, so, kumbaga, magiging ano lang yan, no? Kukunin mo lang yung vertical load, 4448, then divide mo na lang nung sine, nung angle. So, ganun lang. Okay? So, then, stored natin yan, sabihin natin B. So, ito naman yung member force dito sa member PM. Okay? So, ito siya is based on yung summation of forces with respect to vertical load. Explain ko lang. So, pag i-assume natin this one is going up, taken as positive. So assume this one is going up. So, ito yung PM. So, by summation of forces, so magiging ano yan, PM sine ng angle A. Okay, pagpasensyahan nyo na yung handwriting ko. Mouse kasi gamit. Doon may ano ako dito, may pen, pero ayoko na siyang gamitin. Kasi kunti lang man din yung isulat ko. And then, ito, baba tayo ng 448. Then, wala tayong ibang force going up. So, that's why, nakita nyo kanina, yung shortcut talaga, kukunin mo lang yung vertical load. Depende kung ano yung vertical load na nakalagay dun sa truss. Yun yung kukunin mo. Then, divide mo na nung sine kung anong angle dito. Okay? Ganun lang yung shortcut niya, ha? So, I hope klaro tayo dun. Then, once makuha mo na yung load dito, ayan. So, meron tayong load dito. Dapat opposing yan, ha? Kasi, di ba, ito, common sense lang to, ha? Pag ito, meron kang going down, so you need a force that would resist, di ba, dito. So, dapat maka-generate ka ng force going up. So, which is, makukuha mo lang kung ito siya is tension. So, ngayon, kasi tension yan, so meaning maka-generate din siya ng ganitong load. Tama, no? Yung ganitong component. So, dapat may mag-resist dyan, no? Kasi dapat equilibrium yan. So, yung mangyayari, yung load natin dito or yung direction natin dito sa member PN should be reverse or opposite direction dito sa horizontal component ng B. So, magiging ganyan yan. Di ba? Parang common sense lang yan. Which is, yung shortcut naman, parang nagkukos, yung triangle ba? So, may B ka dito. Kukunin mo yung horizontal component niya. So, di ba cosine yan? Kung dito, kung vertical, yun yung sine. No? Pero di man to, dito siya. Hindi siya B sine, ganun ha. Iba to no? Tapos kasi ito. Pero yung yung sa triangle ba? Yung kung may ganito ka, may hypotenuse ka, gusto mong kunin yung A. Di ba yung A, kung may angle ka dito, that is just C cosine A. So, ganun din dito. So, yung mangyayari lang is, kunin mo lang yung B. So, yung B na yan, pagkatapos mo yan, i-cosine mo na nung angle A. And ikaw na bahala, no? So, isulat mo na lang sa papel, siguro, nilagay mo siya sa C. So, ito na yung load natin dito sa PN. Okay? So, ito lang yung sulat ko sa papel. And basta lagyan ko lang, no? Kung saan ko siya nilagay, no? Para din ako nagsusulat ng maraming numbers. So, alam kung dito ko siya nilagay, dito ko siya nilagay. Ganun.
Okay? Klaro ba? Okay? Klaro? Nice. So, pagkatapos, ganito na, no? So, kung consider natin, by the way, no, pwede mo rin gamitin yung, yung summation of forces along x, no? Kung ayaw mo lang ganyan, wala man din problema, no? Kung gagawa ka pa talaga ng equilibrium equation, wala naman ding problema sa ganun. So, magiging b cosine angle A yan. Then ito, kung sabihin mo, pinangalan mo dito is Pn. So, plus Pn. Wala na ibang force along x. So, pwede na ka mag-equal to 0. So, parang ganito din. Okay. Pero since ito yung pen, so, ano siya? Tulak siya. So, compression. Pero ba? So, ito is pushing the pin. Ito is pulling the pin. So, this one is tension. This one is compression. Considering yung joint N, so makikita natin, this is a two-member two members, no? So, pag two members, so iisipin mo kung papasok ba si zero force member. So, pag walang force acting externally dito sa joint na to, then itong dalawa is considered zero force member, no? Kaso may force man tayo dito. So, di mo sila makonsider dalawa na zero force member. Ngayon, papasok yung pangalawang case nung zero force member na pag yung dalawang member are collinear with each other. So, yung isang member daw is a zero force member. So, kumbaga, since may force ka dito, so parang ganito kasi yan, may force ka dito, may force ka din sa member na to. So, ito, wala nang force dito, na. So, kahit anong orientation yan, kahit paganyan pa yan, as long as collinear yung dalawa, so ito wala na. Okay? Kahit paganyan pa yan, basta yung dalawa, collinear, wala na yan, na, kasi may force dito, may force ito, zero na to. So, yun yung nangyari dito, na ito may force ka dito. Ito alam mo din na may force ka dito, no? Pushing. So, magre-resist yung dalawa, no? Parang tug of war. So, meaning, matik ito, equal to 0. Okay? Klaro? So, which means na yung Mn is a zero force member. Pwede mo din i-summation of forces vertical yan. Makikita mo na pag may force ka ng Mn, wala ka man ding, di ba, summation of forces vertical, so meron kang Mn, ano yung equate mo? Wala ka mang force going up. So, 0 pa rin. So, parang ganun lang. Okay? Klaro? Sige. Punta tayo sa yung 1 unit load. So, since yung required na deflection is dito sa P, so, lagyan natin ng vertical load dyan na 1 unit load. So, inassume natin na vertical yung downward yung deflection at node P. So, ganun pa rin yung kanina. Ganun pa rin. So, kunin mo yung angle, which is nakuha mo na. So, diretso ka na, 1 over sine ng angle A. Stored mo lang to sa, I don't know. Store ko na to lahat, sa D na lang ako. So, yan yung force ko dito. And then, para makuha ko yung force dito, so, isulat ko muna. So, ito yung angle A natin kanina. So, yung force dito is ito na yan. Okay? So, ito yan, ha? Ayan. So, di ko na isulat yan. Ito lang yung sulat ko na, yung force dito, sinulat ko dun sa, or in-store ko na sa B. Ito na yung makikita mo sa paper bali. And then, pagkatapos yan, yung D, kunin mo yung cosine niya, nung angle A. Store na lang natin to kahit saan lang. Store natin sa E. Okay? So, ito naman yung value dito. Pero ano pa rin? Compression, ha? Okay. So, ito na, no? So, ganun pa rin, zero force member. Klaro ba? So, yan naman yung sa unit load. Okay? See. So, pagkatapos mong malagay ito lahat, so yung gagawin mo na, punta ka na dun sa mode 3, piliin mo lang yung 2. Then, make sure to on the frequency. So, punta ka ng shift mode, replay ka ng down, and then, click mo yung 4, then 1. So, may X, Y, and frequency ka. So, yung X, that is your actual forces. So, meaning, yung B tsaka yung C. Kasi 0 man to. Yung Y, yun yung sa unit forces. Okay? Yung virtual forces. Yun yung D tsaka E. Yung frequency, yan naman yung length nila. Klaro? Klaro ba? Okay? Sige.
Okay, may sign convention tayo dito ha. So, dapat kabisado mo na din yung direction. Dapat di ka na din nalilito sa mga ganito, ano? Which is also common sense lang din. So, ito, kung ito yung i-consider natin, ito tension to, di ba? Kasi kung consider mo yung pin na to, ito naghihila. Consider mo yung pin na to, hinihila din niya. Tension yan. Considering this, ito tension din sa kabila, ha? Then this one is also in, this one, kasi pushing man siya, na pinupush niya yung pin. So, compression. So, kung compression yan, meaning kung ito yung pin, pinupush niya din yan. So, this one is compression, ganun din dito. So, kumbaga, this one is positive B, negative C, positive D, negative B. Sige, lagay natin. So, positive B, then negative C. And then dito, meron tayong positive D, and then negative E. Oops, negative E. Yung length, okay, yung length natin, ito naka-Newton. So, huwag mo nang tignan yung unit nung ano. Huwag mo talagang i-try lagyan ng unit yan, ha? Para di mo siya ma-temp i-convert. So, ito lang yung titignan mo. So, since naka-Newton, ito naka-meter. Gusto ko yung sagot naka-millimeter. So, gawin kong millimeter yung mga meters. So, yung length dito is Pythagorean lang. So, multiply ko muna ng 1,000. So, yung 1,000 is para yan, ma-convert ko yung meter to millimeter. Okay? And then, dito ko na-computein yung Pythagorean nila. So, I have square root nung 3 squared, tsaka yung 4.6 squared. Klaro ba? And then, dito naman, yung length ng isa is 4.6. So, times 1,000. So, yan. Itong 0, nilagay yan 0 yan eh. So, okay na tayo dito. Okay ba? Klaro? Sige, ilagay natin yung property ng area. Area tsaka elastic modulus. Ito, lagay natin. So, 200 times 10 to the power of 6, we know, in 1 megapascal, it is 1,000 kPa, na? So, magiging, ano yan, 200,000 megapascal. So, and then, yung elastic modulus, yung area is 2580.6. So, pwede natin ilagay yan sa calculator. So, pwede natin palitan yung mga variables kasi nailagay naman natin dito. So, isi ko muna, ha? Isi ko muna. Then, ilagay ko muna to. So, I have 200,000. Store na natin sa, make sure na, papalitan ko na yung E ngayon. Okay? Kasi di ko na siya gagamitin. And then, I have 2580.6. Stored ko nung A. Then, papalitan ko na din yung angle nung area. So, ngayon, punta tayo dito sa apps, punta tayo dito sa data. So, ito, wala namang nagbago dito eh, no? So, since na-input mo na lahat yan, CA ka na, punta ka ng apps, then punta ka ng sum, kunin mo lang yung 5. Then, divide mo nung in-input mong AA. And then, the answer is 0.25 mm. So, the answer is letter A. Okay? So, I think magbigay pa ako ng additional pa na example dito. Okay? For thrust deflection. Para mas masanay talaga. Okay ba? So, see you in the next video.